Si Wayne ay tipikal na talunang naging pobreng magsasaka matapos mawala ang kapatid dahil sa gutom nung panahon ng matinding tagtuyot sa kanilang nayon. Ngunit bigla siyang naging pinakamakapangyarihan sa mundo't nakabuo ng harem nang mapagana niya ang cheat skill na nagbigay rito ng walang hanggang kapangyarihan mula sa pagsasaka. Habang patungo siya sa Royal Capital para ibenta ang mga gulay, nakita niya ang dragong sumusunog ng ilang uslak kaya huminto siya at tinuon ang atensyon ng dragon sa kanya. Agad niyang hinagis ang karot na nasa kamay kung saan bigla namang sumabog ang dragon ng tamaang kinagulat ng mga mahihinang uslak na nahihirapang talunin ito. Nagulat din si Wayne na sumabog ang dragon ng ganun lang kaya agad siyang nagpatuloy patungo sa Royal Capital at dumating naman ang mga uslak matapos siyang umalis roong nagtataka kung sino ang nakatalo sa dragon. Pagdating sa Royal Capital habang papasok sa gate, matapos ipakita ang kanyang pass, isang pangit na lalaking akalang siya si Robin Hood ang nagtangkang dukutin ang isang dalaga sa kabayo, kaya mabilis siyang sumaklolo. Tinangka ng lalaking atakihin siya, pero sa isang hataw lang ay napabagsak niya ito't matapos hulihin, lumapit ang dalaga upang magpasalamat ngunit naalala ni Wayne na huli na siya sa pagde-deliver, kaya agad siyang umalis. Nagulat ang dalaga at sinubukan siyang pigilan upang makuha ang pangalan, pero sinabi ni Wayne na hindi niya ito binibigay sa kung sino-sino. Paglabas ng kapital matapos mag-deliver ng mga kalakal, hinarang siya, kaya nagtaka kung kailangan din ng pass para makalabas ng lungsod, ngunit dumating ang dalaga at sinabing may kailangan ritong kinagulat ni Wayne. Nagpakilala ito bilang Fall, na unang prinsesa ng Royal Capital ng Magis, kaya nagulat si Wayne dahil di alam kung anong kailangan ng marangal na tao sa isang pobreng tulad niya, ngunit sinabi ni Fall na pwede siyang magsalita ng kaswal. Tinanong ni Fall ang pangalan niya at kung nais magtrabaho para sa royal household, kaya nag-isip si Wayne saglit at sinabing bagamat malaking karangalan, ay mas gusto niyang manatiling isang simpleng magsasaka. Tinangka niyang tumakas pero hinawakan siya ni Fall at binanggit ang kita, pero sinabi ni Wayne na mahal niya ang pagsasaka. Ipinangako ni Fall ang 33,000 square meters na lupain para sa pagsasaka kung papayag magtrabaho sa royal family, kaya tinanong ni Wayne kung ba't gagawin yon para sa kanya. Sumagot si Fall na ang tao na madali niyang tinalo ay may average status na 500 at nagtaka si Wayne kung ano yon. Sinabi nitong ang civilian ay karaniwang nasa 50, ang adventurer ay 130 at ang knight captain ay halos 600. Dinagdag nitong ang legendary hero ay nasa 1,000. Tinanong si Wayne kung pwedeng makita ang sariling status, pero naalala nitong ang status niya ay 65,000 kaya naisip na di ito maaaring ibunyag. Dumating ang tatlong uslak mula kanina't nang tanungin ang kanilang misyon. Sinabi nilang natalo nila ang dragon sa kabubatan pero hindi talaga sila ang nakatalo. Habang nilalarawan ng tao na marahil gumawa ay napagtanto agad ni Fall na si Wayne yon, pero bago pa siya makapagsalita ay agad nang nakatakas ang magsasakatangan ang kanyang kariton. Biglang dumating ang isang knight upang ipaalam kay Fall na dapat na siyang bumalik sa palasyo't pagdating doon, iniulat ng mga knight sa kanya't sa hari na isang kawan ng mga halimaw ang papalapit sa Magis. Dagdag pa rito, sinabi nilang ang sitwasyon ay marahil pagbabalik ng Hell Zone, na ikinagulat ng haring agad sinabing hindi dapat ito mangyari dahil nakipagkasundo na sila sa lahi ng mga demonyo matapos talunin ang Demon King sa isang laban. Gayunpaman, sinabi ni Cecil sa haring marahil ang mga ito ay muling lumulusob upang maganti ang pagkatalo ng Demon King. Dagdag pa ni Cecil na ang pinuno nila ngayon ay si Romeo, na dating unang commander ng puwersa ng Demon King at inabisuhan niya ang harit prinsesang lumikas mula sa Royal Capital dahil wala na ang bayaning tumalo sa hari ng mga demonyo. Tumutol ang haring iwanan ang mga nasasakupan, pero nagmakaawa silang siya ay lumikas dahil isa siyang dakilang haring dapat protektahan. Samantala, bumalik si Wayne sa barn na kanyang tahanan, at habang nagpapahinga sa nakakapagod na biyahe, kumatok si Testa, at inabisuhan siyang may mga halimaw na paparating at sinabi sa kanyang dapat silang tumakas pero mas inalala ni Wayne ang mga pananim. Agad siyang tumakbo sa bukid para tingnan kung ayos pa ang mga ito't nang makarating, nakita niyang parang gutom na mga zombie ang mga halimaw na papuntang Royal Capital. Naisip niya kung ano ang magagawa ng isang simpleng magsasakang tulad niya, at inisip na wala siyang kinalaman dito, pero napagtanto niyang pag nawasak ang Royal Capital ay wala na siyang mapagdadalhan ng mga kalakal kaya nag-alala na rin siya. Dinala ni Cecil ang harit prinsesa sa isang dead end, at bigla siyang nagbagong anyo at siniwalat na siya pala si Romeo. Nagulat ang harit ang kanyang anak na niloko sila, pero sinabi ni Romeo na talagang nagsilbi siya bilang administrador dahil hindi niya gagawin ang isang walang kwentang bagay tulad ng pagsira sa isang bansa, gaya ng plano ng hari ng demonyo. Sinabi niya sa haring maaari niyang gamitin ang bansa sa iba't ibang paraan at agad siyang nagpalit ng anyo bilang hari. Sinabi nitong pwede niyang pamunuan ang bansa nang di alam ng mga tao na mga demonyo na pala ang namumuno sa kanila.
Agad naglunsad ng malakas na pag-atake si Romeo sa dalawa pero agad naharang ng hari sa paglikha ng mga magic circle. Ngunit nakakalunod ang atake't kinailangan ni Fall na patibayin ang harang gamit ang sariling mga magic circle pero naglabas si Romeo ng mas matinding atakeng sabay winasak ang lahat ng harang. Muling tinangkang atakihin ni Romeo ang dalawa ngayong mahina sila pero biglang dumating si Wayne at ginamit ang subsoil plowing attack. Nagulat si Romeo at tinanong kung sino siya at sinabi ni Wayne na isa siyang magsasaka kaya nagtaka si Romeo dahil napigilan ang kanyang skill. Sinimulan ni Wayne ang leksyon sa agrikulturang kinainis ni Romeong walang interes sa kabalbalan niya't agad tong sumugod kay Wayne gamit ang kanyang espada pero hinawakan lang ito ni Wayne at itinapon siya sa ere. Nagulat si Romeo kaya nag-transform siya sa tunay na anyong ikinatakot ni Fall kaya inabisuhan niya si Wayne na tumakas na. Muling sumugod si Romeo pero agad siyang pinatulog ni Wayne gamit ang isang suntok na kinagulat ng lahat at nang makita ito ng mga natitirang halimaw ay agad silang tumakbong bahag ang buntot sa takot. Bumalik sila sa palasyo at tinanong ng hari kung nais maglingkod sa bansa pero sinabi ni Wayne na mas gusto niyang manatiling ganun kaya sinabi ni Fall na kukontakin na lang kung kailangan ito. Gayunpaman, ibinigay ni Fall ang 33,000 square na lupang pinangako, ngunit sa kondisyong dapat siyang magparehistro sa guild at ipagtanggol ang royal capital kapag kailangan. Pumayag si Wayne pero nang makarating siya sa sakahan, napagtanto niyang maladesyerto ang binigay sa kanya ng prinsesa. Pagkatapos, nagpunta si Wayne at Fall sa pamilihan kung saan umakto si Wayne na parang uslap nang makakita ng iba't ibang ani kaya tinanong siya ng prinsesa kung pagkain lang ba ang interes niya. Sinabi ni Wayne na isa siyang magsasakat habang naglalakad sa pamilihan. Tinanong niya si Fall kung dapat bang naglalakad ang isang prinsesa sa ganoong lugar. Naisip niya kung di ba nag-aalala ang palasyong wala siya pero sinabi ni Fall na walang problema dahil ang maid niya ay nagpapanggap bilang siya. Dagdag pa niyang bahagi ng tungkulin ang pag-alam sa lagay ng mga tao pero sinabi ni Wayne na para lang siyang nagsasayang ng oras. Nang makarating sila sa gusali ng Adventurers Guild, napansin agad siya ng isang uslap na lalakit nilapitan siya dahil nagulat na makita ang bayaning tumalo sa demonyo pero nagulat din si Wayne na tila sikat na pala siya ngayon. Agad siyang tinanggap ng lalakit dinala sa reception ng mga bagong miyembro kung saan nakilala niya si Helen na isa sa mga receptionist pero bago siya makapagpakilala ay bigla namang kumulo ang tiyan niya. Inalok siya ni Helen ng makakain dahil halatang wala siyang pera para sa maayos na pagkain at habang naroon, tinanong ni Helen kung anong pakay ng isang magsasaka sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niyang nakatanggap siya ng lupa kapalit ng pagsupil sa mga halimaw kaya pagsasaka pa rin ang pangunahing trabaho niya at balak lang niyang maging adventurer bilang sideline. Inisip ni Helen na marahil bihasa siya pero itinanggi ito ni Wayne at biglang dumating ang tatlong uslap nung nakaraan at naghinalang siya nga ang tumalo sa S-rank Forest Dragon sa isang tama. Nagulat ang lahat at nagtaka kung sino ba talaga ito pero sinabi niyang isa lang siyang magsasakang naghagis ng gulay sa dragon at dun na ipinakilala ng tatlo ang sariling sila Jake, Lamia at Luke. Lumapit si Lamia at sinabing dapat magsama silang humarap sa mga halimaw bago umalis kasama ang iba pang ikinalungkot ni Wayne dahil naisip niyang unti-unti siyang nalalayo sa buhay ng isang magsasaka. Pagkatapos, sinabi niya kay Helen gusto niya ng quest pero sinabi nitong di pa makakakuha ng mahihirap dahil magsisimula siya sa pinakamababang rangbong G-rank dahil baguhan lang. Gayunpaman, sinabi rin niyang mabilis siyang aakyat sa pinakamataas na rangbong SS rank dahil sa skill pero sinabi ni Wayne na di niya yun abutin upang hindi siya mapansin. Nakahanap si Helen ng quest na mangolekta ng 10 tangkay ng milk grass sa kabubatan ng Grim at binigyan siya ni Helen ng balabal na may magic para sa proteksyon at nang isinuot ito ni Wayne ay nadala si Helen dahil sa itsura niya. Matapos umalis sa guild, nagtungo si Wayne mag-isa sa kabubatan ng Grim at nang makakuha ng 10 sa 10 tangkay ay bigla siyang nakakita ng kumikislap na kaliskis at nagulat dahil wala namang halimaw na may kaliskis doon. Habang binabasa ang binigay ni Helen, nakita niya ang parteng nagsasabing ang mga orka ay may mainit na instinct at madalas dinidikit ang sarili sa anumang nilalang na tipo nila. Habang nagpapatuloy ay di niya alam na may orkang nasa likod at tinitignan siya kung saan bigla niyang napagtantong di siya ligtas at agad siyang sinunggaban ng orka para malasahan ngunit dumating ang kalbong uslap na si Jake upang iligtas siya. Sumali rin si Luke at Lamia at ipinakita ni Wayne ang kaliskis na nakita niya kaya sinabi ni Jake na ito ay kaliskis ng isang hindi kilalang halimaw na kamakailan lang natagpuan sa kabubatan at idinagdag pang may mga nagsasabing ito ay mula sa itim na dragon. Paglaon, habang pinag-iisipang umalis sa kabubatan, ay biglang bumalot ang isang nakakatakot na aura sa paligid nila at kinilabutan sila nang mapagtantong nandoon nga ang itim na dragon na kanilang sinusuri. Maswerte namang hindi sila napansin ng dragon at dumaan lang ito at nang tiningnan ni Wayne ang stats nito ay nagulat siya sa kanyang natuklasan. Samantala, nagising si Helen sa bangungot kung saan hinahabol siya ng isang dragon at nalito siya kung ba't niya ito napanaginipan.
Kinabukasan, habang nag-aalala si Helen sa kakaibang bangungot ay dumating si Wayne upang magulat. Kasama ang tatlong uslak, pinaalam nila kay Helen at sa Guildmaster ang nangyari nung nakaraang araw at nagulat sila nang malaman na bumalik ang itim na dragon at taglay nito ang kapangyarihang kayang wasakin ang buong lungsod sa isang iglap. Nang marinig ang pangalan ng itim na dragong Ouroboros, nakaramdam si Helen ng hilo. Ipinakita ni Wayne ang kaliskis na nakuha't pagkakita nito, biglang bumalik ang trauma ni Helen dahil naalala ang panahon ng isekai ni Ouroboros ang kapatid nung bata pa siya habang tumatakas sila mula rito. Pagkatapos, nakipagkita si Wayne sa umampon kay Helen nagulat nang makita siyang suot ang balabal na gamit. Ipinaliwanag niyang si Helen ay di maalala ang nakaraan maliban sa kanyang pangalan at balabal at natagpuan siya malapit sa isang ilog nung bata pa siya at inampon dahil wala siyang kamag-anak. Sinabi nitong iniisip niyang may kinalaman ang biglaang pagkahilo ni Helen sa dragong si Ouroboros, kaya sumagot si Wayne na susubukan niyang alamin ito, ngunit pinayuhan siyang huwag magpabaya dahil G-rank pa lang siya. Ngunit sinabi ni Wayne na di siya pupunta sa kabubatan kundi bibisita sa silid-aklatan para magsaliksik at pagkalipas ng ilang sandali, isang delivery guy na nagngangalang Rix ang biglang dumating upang maghatid ng liham mula sa kanyang ina. Nagulat si Wayne at nagtaka kung paano nalaman ng inang lumipat siya sa kabisera at kung paano rin nalaman ng delivery ang kinaroroonan. Pagdating sa silid-aklatan, nainis si Wayne matapos maghanap ng impormasyon tungkol kay Ouroboros pero wala siyang matagpuan. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lolang natagpuan si Helen malapit sa ilog 15 taon na ang nakalipas kaya tinignan niya ang ulat para doon. Gayunpaman, isang babaeng matipuno ang nagsabi sa kanyang wala siyang access sa report dahil hindi angkop ang kanyang ranggo para doon. Nakiusap si Wayne ngunit hindi siya pinayagan pero dumating si Fall at ginamit ang otoridad niya para bigyan ito ng access. Matapos tingnan ang damage report, nagtungo sila ni Fall sa nayon kung saan naganap ang insidente at pagdating ay biglang narinig ni Wayne ang kakaibang boses at sinundan ito. Nakakita siya ng batang nagpakilala bilang Ray at habang kausap ito, nagtaka si Fall kung sino ang kausap niya dahil wala siyang nakikitang tao o naririnig kaya napagtanto ni Wayne na ito ay multo. Sinabi ni Ray na matagal na siyang naghihintay ng tao na makakarinig sa boses niya at pagkatapos ay tinukoy niya ang suot ni Wayne na agad niyang napansin dahil pareho sila ng gamit. Sinabi rin ni Ray na galing kay Helen ang kanya't siya ang dating nagsusuot nito nung buhay pa siya't ipinaliwanag na espesyal ito at may depensibong mahikang nakuha niya sa kanyang ama. Agad na pagtanto ni Wayne kung bakit niya naririnig si Ray kaya hinatak niya si Fall at binalot sa balabal pero inisip ng uslak na may binabalak si Wayne. Bigla naman niyang nakita ang bootleg Dr. Strange na lumulutang sa eret na takot siya pero tinakpan ni Wayne ang bibig niya para makapagpatuloy si Ray. Ibinunyag ni Ray na siya ang batang kapatid ni Helen na tanging nakaligtas sa nayon noon. Hinulaan niyang walang alaala si Helen sa nakaraan at sinabing masyadong masakit ang trahedyang nangyari 15 taon na ang nakalipas kaya maaaring kinandado yun ng utak niya para maprotektahan. Bigla niyang sinabing nasa panganib ang kapatid at nakiusap na iligtas si Helen kaya nabigla sila't sinimulang ikwento ni Ray ang nangyari sa nakalipas na 15 taon. Nung panahong iyon, habang naglalaro si Ray at Helen ay biglang napuno ng kakaibang ulap ang buong nayon at nagsimulang umatake sa kanila ang itim na dragong ikinagulat nila dahil di mawari kung anong nangyayari. Agad silang nagtago para hindi makita ng itim na dragon kung saan habang nakatago ay may isang batang lalaking humarap sa dragon para protektahan ang pamilya niya pero agad siyang tinapos nito. Nang makita yun ay tumakbo si Ray at Helen para makatakas kay Ouroboros pero mabilis rin naman silang nasundan nito. Lumikas sila sa ibang direksyon pero napagod agad si Helen at nadapa kung saan biglang lumitaw sa likod niya ang dragong nagplanong gawing pagkain si Helen. Para protektahan si Ray, sinabi ni Helen na wag na siyang alalahanin at tumakas na pero tila nakapanood ng madaming superhero si Ray. Hinagis niya ang maliit niyang punyal sa mata ng dragon pero hindi nasaktan si Ouroboros na nagdesisyong kainin muna ito kaya inatake siya ng dragon at makalipas ang ilang sandali ay nasa bisig na siya ni Helen Panirvana na. Samantala, sinabi ni Ouroboros kay Helen na di niya ito tatapusin pero babalik siya makalipas ang 15 taon para dito't pati sa natitirang bayan. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Ray sa dragong hindi niya hahayaang mangyari yon pero sinagot siya ni Ouroboros na dahil doon ay papayagan niyang manatili ang kaluluwa ni Ray sa mundo para masaksihan ang kapalaran ni Helen. Idinagdag ni Ray na tuwing gagawin ng dragon ang pamiminsala sa isang lugar, ay laging may natitirang isang nakaligtas kung saan matapos nitong matulog ay gigising ito para tapusin ang iniwanan. Ginagawa ito ng dragon para maikwento ng nakaligtas ang naganap kaya naman ang nakakatakot na pangyayari ay nagiging sabi-sabi na. Dagdag pa ni Ray, nung kinain ay pumasok ang kamalayan ni Ouroboros sa kanya't dun niya nalaman na ang takot niyang mapira-piraso ang ginagawang pagkain ng dragon.
Sa ganun ay kinakain ng dragon ang negatibong enerhiya ng biktima at lumalakas, kaya nakiusap si Rey na tulungan ang kapatid pero malungkot nitong sinabing wala siyang laban kay Ouroboros sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Rey na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan si Ouroboros at sinabing ginagamit ng dragon ang negatibong enerhiya ng kaluluwa para mabuhay, kaya kung gagamit si Wayne ng kabaligtaran ng negatibong lakas ay hihina ang dragon. Nang marinig ito, binuhat ni Wayne si Fall at agad nagtungo sa lungsod upang ipaalam ang mensahe ni Rey kay Helen dahil ngayon ang ika-15 taon ng pagbabalik ni Ouroboros. Pagbalik nila sa kabisera ay naghiwalay sila upang maghanda ng mga bagay para sa nalalapit na pag-atake ng dragon. Samantala, bumisita ang matanda sa silid ni Helen at natuklasan niyang wala ito doon dahil nagtungo pala si Helen sa kabubatan ng Grimm na may dalang punyal. Habang naglalakad sa kabubatan, biglang lumitaw si Ouroboros at natakot siya kung saan agad niyang naalala ang nangyari sa nakaraang 15 taon at sa pagluluksa ay inakusahan siya ng dragong siya ang dahilan ng pagkawala ng kapatid. Sinabi rin nitong siya ang dahilan kung bakit maraming tao ang mamamatay ngayon dahil pumunta siya sa bansang ito. Nang mapagtanto ang kasamaan, nakiusap si Helen kay Ouroboros na maawa at kunin na lang ang buhay niya pero sinabi ng dragong wala tong pakialam kung anong mangyari sa kanya dahil tatapusin pa rin ang lahat sa kabiserang kinagulat ni Helen. Doon tinanong ng dragon kung nais niyang tapusin ang sarili o hintayin maranasan ang impyerno ng mangyayari sa kanya. Humingi siya ng tawad sa pag-aaksaya ni Rey ng buhay para iligtas siya at tinangkang tapusin ang sarili, ngunit dumating si Wayne at pinigilan siya bago gumawa ng kabalbalan. Nakita ito ni Ouroboros at agad sinugod si Wayne pero nagulat nang makitang buhay pa si Wayne kung saan tumayo si Wayne at tumakbo papunta sa dragon at tinamaan ng suntok, na rason ng pagtalsik ng dragon. Sinabi ni Wayne kay Helen na roroon siya para iligtas ito pero hindi pumayag si Ouroboros kaya naglunsad ito ng sunod-sunod na atake sa kanya. Kahit natumba si Wayne ay bumangon siya ulit at patuloy na lumaban, ngunit sinabi ni Helen na itigil na yon dahil ayaw niyang may mamatay na naman ng dahil sa kanya. Sinagot siya ni Wayne na tumahimik at tumakbo palayo habang sinasabing di kasalanan ni Helen kung may nasaktan. Ibinunyag nitong nakilala niya ang kapatid at sinabi ni Rey na iparating kay Helen hindi siya nagsisising niligtas niya ang buhay nito. Nais ni Rey na maging masaya si Helen at ipagmalaki siya at biglang naalala ni Helen ang sinabi ng batang kapatid at sumagot si Wayne na naroon siya upang maghatid ng pag-asa para hindi sumuko si Helen. Ibinunyag ni Wayne na ito ang kahinaan ni Ouroboros na ikinagulat ni Helen at dun muling lumitaw si Ouroboros pero mahina na ito dahil wala ng negatibong enerhiyang nakukuha sa kanila. Sinubukan ng dragong atakihin ulit si Wayne pero sinalubong niya ito ng suntok kaya bumagsak ang dragon sa lupa. Nakahinga ng maluwag si Wayne dahil alam niyang mas malakas na siya sa dragon at lumapit si Helen pero habang nag-uusap ay bigla siyang sinaksak ni Helen sa tiyang kinagulat ni Wayne. Habang iniisip ni Wayne kung ba't yun ginawa, agad niyang kinuha ang recovery potion pero nahulog ito habang sinusubukan niyang buksan. Kinutya siya ni Helen at muling sumugod pero naiwasan ni Wayne ang mga atake at sinimulan niyang gamutin ang sarili gamit ang magic pero sumalakay ulit si Helen upang mapuruhan na siya. Habang papalapit si Helen, bigla siyang hinarang ng mabait na dragong si Mirage kaya nagulat si Wayne at nagtaka kung sino ang nagpapangalan sa mga dragon. Sinabi ng pilak na dragong si Helen ay kasalukuyang sinasaniban ni Ouroboros kaya naman nabigla si Wayne. Sinabi ni Mirage na gamitin ni Wayne ang kapangyarihan nito at agad pinasa ang kapangyarihan ng Raging agad nagpagaling ng sugat niya at pagkatapos ay bumagsak ito sa pagod. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan ay abala si Fall sa paglikas ng mga mamamayan papunta sa kastilyo para sa kaligtasan. Sinabi ni Mirage kay Wayne na di magtatagal si Ouroboros sa katawan ni Helen at kung mapapababa ang depensa ay maaari itong mapuripika gamit ang bagong kapangyarihang nakuha niya. Dinagdag rin ni Mirage na maliligtas niya si Helen kung magagawa niya ito. Ininsulto siya ni Ouroboros at tinanong ang gagawin ngayong ayaw niyang atakihin ang katawan ni Helen pero nagulat siya nang biglang umatake si Wayne at binigyan ito ng malakas na suntok. Naisip ni Ouroboros kung baliw ba si Wayne at sumagot si Wayne na nakita niya sa mga mata ni Helen ang pakiusap nitong huwag siyang mag-atubiling atakihin ang sariling katawan para mapigilan si Ouroboros sa pananakit ng iba. Pinaniwala ni Ouroboros si Wayne na iniwan na ang katawan at habang tinutulungang tumayo si Helen, sinubukan ni Ouroboros na sakupin ang katawan ni Wayne pero nagulat nang matuklasang ang iniisip lang ni Wayne ay pagsasaka kaya walang paraang atakihin ang isip nito. Agad na kontra si Ouroboros kaya nagulat ito at habang iniisip kung paano yun nagawa ni Wayne, tumayo si Mirage at gumamit ng spell na tumapos kay Ouroboros. Habang naglalaho si Mirage, nagpasalamat ito kay Wayne sa tulong at agad nawala ang lilang miasma sa kabisera at iniwan si Wayne at Helen walang malay na nakahiga roon. Kinabukasan, nagising si Wayne at tuwang-tuwa si Fall nang makita siya kaya tinanong niya ang tungkol kay Ouroboros at sinabi ni Helen na puripika ito dahil sa kanila ni Mirage.
Ngunit dinagdag niyang naglaho rin si Mirage, kasama ng liwanag, dahil naubos ang lakas nito. Tinanong ni Wayne si Helen kung ayos na siya matapos siyang saniban ng demonyo at sumagot si Helen ayos na siya. Gayunpaman, ipinakita ni Helen na kuha niya ang mga katangian ni Ouroboros na kinagulat nila't natakot si Wayne, at tinanong kung naroon pa ang demonyo pero biglang bumalik si Helen sa anyo niyang tao at muli silang nagulat. Sinabi ni Helen una siyang nagkaroon ng pagtutol dito pero inisip niyang dahil ginamit ang kapangyarihan para maisekay ang mga tao ay baka magamit rin ito para mailigtas ang iba. Ibinahagi niya ang bagong determinasyong mabuhay ng masaya gaya ng nais ng kapatid at nakita ni Val ang namamagitan sa kanila ni Wayne kaya tinukso sila pero agad tong binalik ni Helen. Dumating naman ang tatlong uslak na adventurer kasama ang guildmaster at ipinakita ang sagad ng kanilang kahangalan. Kinabukasan, habang naglalakad si Wayne at Testa sa bukid bilang mga simpleng magsasaka, biglang lumitaw si Rix para magdala ng liham mula sa amang hinihingi ang kanyang pagbisita. Saglit na inisip ni Wayne ang tungkol dito't kinumbinsi ni Testang pumunta, kaya nagdesisyon siyang bisitahin ang mga magulang matapos ang mga misyon sa guild. Pumunta siya sa pamilihan at nakakita ng magagandang kamatis, kaya kumuha siya ng isa at tinikman kung saan agad siyang nawindang sa kalidad nito't tinanong agad ang nagtitinda kung paano ito napatubo. Nagulat ang nagtitinda at sinabing ang mga kamatis ay mula sa Lurugos at ginamitan ng kakaibang pataba kaya rin sobrang sarap ng mga ito. Pagkarinig ay agad siyang pumunta kay Helen para humingi ng pahintulot na bumalik sa bahay ng magulang kaya nagulat ito't inisip na baka balak ng tumigil sa guild. Ngunit pinaliwanag ni Wayne na kakalipat lang ng kanyang mga magulang sa Lurugos at dahil may magagandang pataba doon ay gusto niyang bumili habang binibisita ang mga magulang matapos ang matagal na panahon. Hiniling din niya kay Helen ipasa muna sa iba ang kanyang mga quest, ngunit sumagot itong siya na ang bahala dun dahil sa bago niyang kapangyarihan. Paglabas ni Wayne sa guild, biglang sumulpot si Val na handang sumama sa pakikipagsapalaran, pero sinabi nitong pupunta siya sa mga magulang at nagulat si Val. Nais ni Val na sumama pero tumanggi si Wayne, ngunit sa kabila nito ay makulit pa rin si Val kahit sinabi ng di maaari kaya mabilis na umalis si Wayne para makatakas. Habang naglalakad sa gubat at iniisip kung gaano kakulit ang prinsesa, biglang lumitaw ang isang orca at iniabot ang kamay nito sa kanya. Inakala ni Wayne na tanda ito ng pagkakaibigan dahil lalaki ang orca pero nang tanggapin ang kamay ay bigla siyang hinilat tinanong kung gusto niyang magpainit. Agad siyang nagtangkang tumakas pero nahuli siya ng orca at halos wasakin, ngunit isang babae ang biglang sumugod at tinapos ang orca at sinagip siya. Napansin ng babaeng sobrang nanginginig si Wayne sa takot kaya agad tong binigyan ng tubig at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng isang ordinaryong tao sa ganung uri ng lugar ng mag-isa. Sumagot si Wayne na isa siyang adventurer pero tila mahina siya pagdating sa mga orca dahil pangalawang beses na din yung nangyari kaya sinabi ng babaeng baka nakakaakit siya sa paningin ng mga orca. Nagpakilala ang babae bilang si Rory at habang nag-uusap sila ay napagtanto niyang pareho silang patungo sa Lurugos kaya inalok niyang magkasama na silang maglakbay para maprotektahan si Wayne mula sa ibang mga orkang maaaring lumitaw. Nagduda si Wayne at tinanong kung sa tingin ni Rory ay magandang ideyang maglakbay mag-isa kasama ang isang lalaki. Sinabi ni Rory na ayos lang siya at nagbantang bubunutin ang ulo nito kung susubukan ang Riz at nagulat si Wayne. Dinagdag niyang biro lang yon dahil mukha namang di siya ang tipo ng lalaking malakas ang loob sa babait na insulto si Wayne at tinanong kung ba't ganun ang iniisip kaya sumagot tong di siya nakakaakit para dun. Nagpatuloy sila't makalipas ang ilang sandali ay nakarinig sila ng kakaibang yapak at naghandang harapin ang anumang halimaw pero si Rix lang ang dumating dala ang isa pang sulat para kay Wayne. Inabot ni Rix ang isa pang sulat ng ina't matapos umalis, inilabas ni Wayne ang mga sulat na natanggap mula sa kanyang mga magulang kaya nagulat si Rory at inisip na mamasboy ito. Ibinunyag ni Wayne na pupunta siya sa Lurugos upang bisitahin ang magulang pero ang pangunahing layunin ay bumili ng patabang ikinagulat ni Rory. Nagsimula si Wayne sa nakakabagot na litanya sa pagsasaka pero di nakinig si Rory at tinanong na lang niya ang pamilya nito. Nagtaka si Wayne kung nag-aalala silang mag-isa si Rory sa paglalakbay pero sumagot tong isa siyang talunang kinalimutan na ng lahat. Agad siyang gumawa ng tent para sa kanila at habang kumakain ay tinanong ni Wayne kung anong pakay sa Lurugos kaya sinabing naglalakbay siya para sanayin ang sarili. Narinig din niya mula sa mga ngalakal ang kakaibang chismis tungkol sa buong Lurugos. Nagka-interes si Wayne at ipinaliwanag ni Ruring madalas ang mga aksidente sa hindi malaman na mga dahilan kung saan sinasabing ang mga biktima ay nakakita ng mga demonyo. Tinanong ni Wayne ang higit pang detalye sa mga demonyo, ngunit sinabi ni Ruring di nila alam dahil chismis lang ito kaya di makagalaw ang mga guild at yun ang dahilan kung ba't siya pupunta roon upang imbestigahan ang nangyayari. Nagtaka si Wayne kung ba't maglalakbay ng ganun kalayot inilahad ni Rory na siya ang inapo ng bayaning tumalo sa demonyo at nagulat ito.
Sinabi nitong tungkulin niyang gamitin ang kapangyarihan ng bayaning minana mula sa ninuno, ngunit nag-aalala si Wayne para sa kanya dahil isa lang siyang babaeng may napakalaking responsibilidad. Pumasok sila sa tent upang matulog sa gabi at sa paghiga ni Rory ay sinimulan niyang sipain si Wayne kaya nagising ito kinabukasan na may mga benda sa kanyang katawan. Tinanong siya ni Rory kung nakapunta na siya sa Lurugos at sinabi ni Wayne na ang tanging beses na umalis siya sa nayon ay nang kailanganing ipamahagi ang ani sa kabisera. Napagtanto ni Rory siya talaga ay magsasakat baguhang adventurer, kaya sinabi niyang yun marahil ang rason, kaya nais siya ng mga orc at minungkahing kailangan niya ng proteksyon. Nang makarating sa Lurugos at naghiwalay, sinabi ni Rory kay Wayne na ito ang unang pagkakataon niyang maglakbay kasama ang iba at inaming gusto niyang magkita uli. Agad siyang nagtanong kung magiging armed escort ito at sinabing mananatili siya sa Lurugos sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay babalik siya sa Royal Capital. Mabilis namang tinanggap ni Rory ang alok at sinulat ang kanyang address para makapunta si Wayne sa kanya kapag nais na niyang bumalik sa may kabisera. Pagkatapos, nagtanong si Rory sa mga tao tungkol sa insidente pero tila walang nakakaalam kaya naisip niyang baka nagsisinungaling lang ang mga ngalakal. Ngunit bigla niyang naalala ang kakaibang pamilyang pinagsalitaan siya dahil sa kanyang kahinaan kaya naging mas determinado siyang imbestigahan ang sitwasyon. Bigla siyang nakarinig ng sigaw at agad nagtungo kung saan nakatagpo siya ng babaeng sinabing may demonyong dumukot sa kanyang kapatid at nagulat siya dahil napagtantong totoo ang tsismis tungkol sa mga demonyo. Agad siyang nagtungo sa demonyo, ngunit isang kakaiba't nakakatakot na lalaki ang lumitaw pagkatapos niyang umalis kung saan lumalabas na siya ay nalinlang. Samantala, nakarating si Wayne sa bahay ng magulang at tinanggap siya ng mga itong tuwang-tuwa sa pagdating. Pagkalipas ng ilang sandali, kinausap niya ang amang kakagaling lang mula sa masakit na pambubugbog mula sa kanyang ina. Tinanong ng ama kung dumating siya sa Lurugos para sa negosyo at binulgar na naghahanap siya ng isang uri ng pataba. Itinuro ng ama kung saan niya ito makukuha at nagtanong si Wayne tungkol sa tismis pero sumagot ang kanyang amang wala namang ganong mga pangyayari. Kinabukasan, matapos makuha ni Wayne ang pataba ay nagpasyatong bisitahin si Rory sa hotel, ngunit habang iniisip ito ay bigla siyang nakarinig ng anunsyo mula sa malayo tungkol sa paglitaw ng mga demonyo kaya agad siyang pumunta roon. Pagdating ay nakita niya ang lalaking sinabing inatake siya ng demonyo pero nakatakas siya nang dumating ang babaeng asul ang buhok upang iligtas siya. Nang marinig ito ay naisip ni Wayne na si Rory yun at agad siyang pumunta sa direksyon ng sinasabing demonyo, ngunit habang umaalis siya ay ngumiti ang lalaki at ibinalik ang kapaligiran sa nakakatakot nitong anyo. Pagdating ni Wayne sa gubat ng ilusyon, nakita niyang may halimaw na atakihin ang isang babae kaya agad niyang niligtas ito. Agad siyang dinikita ng plat at pinasalamatan ng babae habang siya ay nadadala gaya ng isang karaniwang simp ay bigla naman itong naging halimaw at halos isekay siya pero nailigtas siya ni Rory sa pahamak. Biglang lumitaw ang estranghero at pinuri ang kanilang kakayahan, kung saan napagtanto ni Rory siya ang mga ngalakal na nagsabi ng tsismis. Tinawag siya ng lalaking uslak dahil naniwala siya sa estranghero kahit walang nakakita ng demonyo sa nayon at sinabing hindi maaaring maging bayani ang hangal na tulad niya. Nagpakilala siya bilang Loki at tinanong ni Rory kung bakit niya dinamay si Wayne gayong siya ang dapat harapin nito. Sinabi nitong mas interesado siya partikular na kay Wayne kesa sa mga katulad niyang mahinang tao dahil tinalo ni Wayne si Romeo at ang itim na dragong mag-isang ikinagulat nito. Agad siyang sumugod kay Loking parang uslak at natalo sa isang tamat agad tumakbo si Wayne sa kanya upang pagalingin ito gamit ang recovery magic. Nagulat si Loking alam ni Wayne ang recovery magic at sinabi niyang nagkamali siya sa pagkakasunod-sunod dahil siya dapat ang unahin. Humingi ng tawad si Rory sa pagiging mahina't sinabi ni Wayne na alam niya yon, pero wag siyang mag-alala dahil ang dapat nilang isipin ay ang pagtalo kay Loki. Agad bumangon si Wayne at nagbigay kay Loki ng suntok pero hinawakan ni Loki ang braso niya at hinataw ito sa puno ngunit muling tumalon si Wayne kaso ay iniwasan siya ni Loki at ginamit itong panghukay ng butas sa lupa. Hindi sumuko si Wayne kahit na nilalampasot naglunsad ng isa pang atake at nagtagumpay ring makatama, ngunit muling nagbigay rito si Loki ng isang brutal na suntok na nagpadala sa kanya sa mga puno. Pinuri siya ni Loki dahil nakatamat tinanong ni Wayne kung ba't interesado ito sa kanya at pinaliwanag ni Loking nililinis niya ang mga elementong maaaring makasagabal sa kanyang plano. Pinahayag niyang nakatuon siya sa kanilang dalawa't sa babaeng nakakuha ng kapangyarihan ng itim na dragong kinagulat niya. Sinabi ni Loki kay Ruring bilang bayani, ay may kapangyarihan siya ng Good God, gaya rin ng kapangyarihan ng Evil God na binigay sa Demon King. Nahirapan si Ruring maunawaan ang sinabi niya at binanggit ritong ang masamang Diyos ay dapat nang humina matapos matalo ang Demon King. Sinabi ni Loking ganun rin ang sitwasyon niya dahil tila di niya mailabas ang anumang bakas ng kapangyarihan ng mabuting Diyos at nananatiling mahinang basura.
Tinamad na si Loki sa usapan at agad nagsamo ng dalawang monster leech upang atakihin sila kung saan naiwasan ni Wayne ang isa, pero nakita niyang ang isa ay malapit ng kainin si Ruri kaya agad niyang niligtas ito. Muling umatake ang mga halimaw at sa pakikipaglaban, sinabi ng mahinang bayani kay Wayne na tumakas na habang pinipigilan ito. Ngunit tumanggi si Wayne at dineklarang isa siyang Sigma bago naglunsad ng malakas na suntok na nagpatumba sa isang leech. Agad niyang napuksa ang pangalawa at nang makitang hindi sumusuko ang dalawa, pinagana ni Loki ang mga magic ball at nagpasabog ng mga atake sa kanila. Nakabangon ulit si Wayne pero muling sinamon ni Loki ang mga leech upang padapain siya sa lupa. Sinabi niyang pag dumikit na ang mga halimaw sa tao ay di na sila bibitaw at kung pilitin niyang alisin ang mga ito ay mapupunit ang kanyang balat. Lumingon si Loki kay Rurit hinanda ang pagtapos sa kanyang basurang buhay, kaya naisip nito ang kahinaan at hindi pagtupad sa mga pangako sa kanyang mga magulang na maging isang mahusay na bayani. Sinabi ni Loki ang pamamaalam at habang sinusubukan niyang isekay ito, kahit naantala na siya ng matagal, biglang bumagsak sa lupa ang mga leech na umipit kay Wayne at naging buhanging ikinagulat ni Loki. Nabatid niyang dulot ito ng pataba ni Wayne at ipinaliwanag ni Wayne na ang pataba ay may coagulant effect kaya ginagamit din ito bilang pesticide. Natawa si Loking alam ng magsasaka ang mga ganun, ngunit sinabing wala rin tong magagawa dahil siya ay sugatan na. Pero inisip nitong siya si Bruce Wayne at agad nagbigay kay Loki ng napakahinang suntok na di man lang tatalab sa langaw. Nagtaka si Ruri kung bakit di ito sumusukot. Sinabi ni Wayne kay Loking di niya hahayaang mapahamak ang dalawang babae at nagulat si Ruri nang mapagtantong siya ay isang duwag at sumuko dahil lang inisip na di siya isang bayani. Napukaw siya sa katatagan ni Wayne sa kabila ng kahinaan, at habang patuloy na lumalaban kay Loki, biglang sinaksak ni Ruri si Loki pero inisip nitong siya ay uslak dahil walang epekto ang armas ng tao sa kanya. Sinabi niyang wala siyang pakialam kung mananalo basta't hindi siya sumukot. Bigla niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng mabuting Diyos kaya nabigla si Loki. Pagkatapos, nakatama siya rito't pinadala si Loki kay Hades at habang sinusubukan siyang purihin ni Wayne, bumagsak ito't nakatulog sa mga bisig ni Ruri. Nagising siya paglaon at nagsimula silang bumalik sa bayan, ngunit habang pauwi, bigla silang nakarinig ng kakaibang tinig na tinatawag si Wayne at mabilis na lumalapit sa kanilang kinatakot ni Ruring inakalang multo yun. Ngunit agad na pagtanto ni Wayne na yun ang inat agad kinuha si Ruri at nagsimulang tumakas dahil kung malaman nitong may kasama siyang babae ay yari siya. Matapos tumakbo ng ilang sandali, huminto si Wayne at tinukso siya ni Ruring takot din pero sinabi ni Wayne na mas nakakatakot pa yun kesa sa multo. Pagkatapos, tinignan nila ang hotel na pinaplano sana ni Ruring tuluyan, at natuklasan nilang wala talagang hotel doon, at marahil ay ilusyon lang yun na ginawa ni Loki. Nang maghiwalay, umuwi si Wayne na nag-aalala tungkol sa ina, dahil may hinala siyang baka nakauwi na ito. Pagdating sa bahay ay nakita niya ang ina tulad ng inaasahan, at napagtantong ito marahil ang pinakakakaibang tao sa mundo. Kinabukasan, habang papalabas upang makakuha muli ng pataba bago bumalik sa Royal Capital, ay nakiusap ang kanyang inang manatili siya roon. Ngunit sinabi niyang dapat nang umalis kaya nagtaka ito kung nagtatanim siya dahil sa obligasyon, pero sinabi niyang pinili niyang maging magsasaka dahil gusto yun. Nagpaalam na siya rito at matapos ang pagkuha ng pataba ay tinagpo niya si Ruri at magkasama silang pumunta sa Royal Capital. Pagkatapos, tinawag ng hari si Fall sa palasyo at malungkot na sinabi ritong kailangan niyang pumunta sa ibang kaharian ayon sa kasunduang pinirmahan niya sa kaharian ng Antisburg. Sa kabilang bahagi ng bayan, nahuli ni Wayne ang isang batang lalaking nagnakaw ng mga talong at nagalit siya at sumigaw sa bata dahil inani niya ang mga ito habang di pa hinog at di pa masarap. Humingi ng tawad ang bata ngunit sabay na kumulo ang tiyan kaya nagdala si Wayne ng mas malakit mas masarap at binigay ito sa kanya't habang paalis ang bata, bigla niyang naalala ang kakilala noon. Samantala, iniulat naman ni Heleng ang pagsalakay ng mga halimaw ay nakaapekto sa distribusyon ng mga kalakal mula sa ibang bansa. Ipinaliwanag pa niyang nagsimula itong mangyari ng madalas pa mula nung pumunta siya sa Lurugos kaya naapektuhan nito ang presyo ng mga kalakal kung saan ang mga mahihirap sa bansa ay hindi na rin magawang makakain. Habang pinag-uusapan ito, bigla silang nakarinig ng ingay sa Royal Capital kaya agad silang pumunta roon upang tumulong kontrahin ang pagsalakay ng mga halimaw. Ngunit sa mas maraming halimaw na kanilang pinupuksa, ay mas marami ding lumilitaw kaya nagsimula na silang mawalan ng pag-asa sa sitwasyon. Biglang may umusad na hukbo sa malayo at nagulat si Wayne nang makita ang kanilang bandila kahit pa hindi niya naman alam kung ano ang kahulugan nun. Habang lumalapit ang hukbo, biglang itinaas ng kabalyero ang banal na espadang agad nagpaatras sa mga halimaw kaya nagulat ang lahat. Kinagabihan, habang hinihimas ni Wayne ang kagamitan, nakarinig siya ng katok at nang buksan ito ay natuklasang si Fall yun at sinabi nitong bumisita siya roon upang magpaalam dito.
Pinapasok niya ito at habang nag-uusap ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin sa paalam. Malungkot na iniulat ni Fall na napagpasyahang aalis siya sa Magis kaya tinanong niya rito kung kailan siya babalik, ngunit sinabi nitong hindi na siya babalik. Dumating ang maid upang tawagin siya at umalis ito kaagad kaya nagtaka si Wayne sa mga nangyayari. Paglaon, labis na nagpasalamat si Wayne na bumalik na sa normal ang kalakalan dahil hindi na bumalik ang mga halimaw mula nang makita ang banal na espada. Ngunit naisip niya si Fall at hindi pa rin niya maunawaan kung bakit ito umalis nang biglang lumitaw ang batang nagnanakaw at ang ina't humingi ng tawad sa ngalan ng uslak na bata para sa nangyari nung nakaraan. Pinuri ng bata ang mga gulay at sinabi ang tungkol sa kakaibang damit ng ina kaya maaari siyang bumisita. Matapos umalis, lumitaw muli si Rix na may ibang liham para kay Wayne at pinuri siya sa kanyang reputasyon sa paghahatid ng mura't masarap na gulay. Ipinahayag ni Wayne ang galak at sinabing lahat yun ay dahil sa banal na espada ng Antisburg na pumigil sa paglitaw ng mga halimaw kaya pumirmi ang mga presyo ng mga kalakal. Nagpasalamat siya sa bansang tumulong sa kanila pero tila di sang-ayon si Rix bago ipakita kay Wayne ang bagong ipinamamahaging pahayagan at nagulat habang binabasa ang nilalaman nito. Paglaon habang nakaupo si Helen at Rory sa isang kafeterya, binasa ni Helen mula sa pahayagan na si Fall ay ikakasal sa prinsipe ng kaharian ng Antisburg. Nagulat si Ruring agad na alala na siya ang prinsipeng gumamit ng banal na espada upang palayasin ang mga halimaw. Nagtaka siya kung di ba pinipilit ang prinsesang magpakasal sa kanya dahil dito't sinabi niyang kahina-hinalang ang mga halimaw na hindi nakakaintindi ng mga salita ng tao ay sumunod ng ganon sa prinsipe. Habang iniisip ni Helen na totoo ang sinasabi ni Rory, dumating si Wayne at tinanong kung nakita nila si Fall kamakailan at sumagot silang hindi. Sinuri niya ang pahayagan at inilabas ang liham na natanggap mula sa ina at sinabing may ipapakita siya sa kanila. Sa liham, inihayag ng ina ni Wayne na may nakita siyang kakaiba tungkol sa banal na espada at kumpiyansang sinabing ang sandata ay walang kapangyarihan at isang murang bakal lang na ginawa ng isang F-rank na panday. Nagulat si Helen at Rory ngunit sinabi ni Wayne na dapat pa nilang basahin ang iba at habang nagbabasa sila, inihayag ng kanyang inang siya ang dating commander ng Shadow Puppets. Walang ideya si Wayne sa ibig sabihin nito kaya ipinaliwanag ng dalawang ang Shadow Puppets ay intelligence unit na kilala sa kakayahang makuha kahit ang mga pinakalihim na impormasyon. Hindi na rin nagulat si Wayne dahil lagi niyang iniisip na ang ina ay kakaiba't misteryoso. Nagpatuloy si Helen sa pagbabasa at nadiskubreng may isang demonyong ginagamit ang kaharian ng Antisburg upang magsamo ng swarm ng halimaw sa Magis kahit labag sa loob nito. Nalaman nilang itinakda ito ng Antisburg upang magamit ang pabor kung saan hiniling ang kamay ng prinsesa kapalit ng karagdagang proteksyon. Inihayag ni Wayne na dapat iligtas ang prinsesa at sumang-ayon ang dalawa pero sinabi ni Helen ang problema ay kung paano makakapasok sa Antisburg. Ngunit sinabi ni Wayne na mayroon silang gabay na makakatulong sa kanila at agad na lumabas si Rix. Samantala, may pulong ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa kasama ang prinsipe ng Antisburg. Pinasalamatan siya sa pagprotekta sa mga bansa mula sa mga halimaw at nag-alok na babaan ang mga presyo ng kalakal upang maituloy ang proteksyon. Ngunit sa likod nito ay nagagalak ang prinsipeng gumagana ang plano sa pagmamanipula at balak ilagay ang higit pang mga bansa sa ilalim ng panlilinlang gamit ang demonyo. Pero tumutol ang demonyong ayaw niyang atakihin ng mga kapwa demonyo ang mga tao kaya sinampal siya ng prinsipe at nagbantang tatapusin ang kanyang kasintahan kung hindi siya makikipagtulungan. Di nagtagal ay dumating ang kabalyero upang magulat na ang karwaheng kailangan para sa gaganaping kasal nila ni Prinsesa Fall ay wala pa. Inutos ng prinsipeng maghanap ng ibang angkop na karwahe at nagpadala ang parehong kabalyero ng mensahe kay Rix gamit ang mensaherong ibon habang naghahanda silang pumasok sa Antisburg. Sinabi ni Rix na naayos na ang mga kailangang hakbang at sinabing magtungo na sila sa Antisburg sakay ng karwahe at siya ay mananatili upang gumawa ng iba pat kung tatanungin sila tungkol sa karwahe ay dapat nilang sabihin para yun sa seremonya. Tinanong ni Wayne kung ano ang gagawin ni Rix at sumagot tong nais niyang makuha ang iba pang mga halimaw dahil kung mapapatunayan nilang peking espada yun ay otomatikong mawawalan ng bisa ang kasunduan. Tinanong nila kung paano niya pinaplanong tipunin ang mga halimaw at nagulat sila nang ibunyag nitong siya ay isang demonyong humalo na sa tao dahil matagal na siyang namumuhay kasama nila. Idinagdag pa niyang ang demonyong ginagamit ay talagang nahulog sa isang babaeng tao at matagal na rin tong naninirahan sa bansa ng mga tao. Doon ay nagdesisyon siyang lumantad dahil sa kapayapaan at kasunduan sa pagitan ng mga tao at demonyo. Ngunit ang hindi niya alam ay balak siyang lokohin ni Prinsipe Nedilus kaya nang marinig ito ay mas lalo pang naging determinado si Wayne na iligtas ang nobya ng nasabing demonyo. Kinabukasan sa araw ng kasal, sobrang nagagalak si Nedilus dahil malapit na siyang ikasal kay Prinsesa Fall at yun ang magbibigay sa kanya ng karapatang maging bagong hari ng Antisburg.
Inisip din niyang basta hawak ang banal na espada ay magagamit ang mga demonyo at makukuha ang magis. Tinagpo niya si Fall sa silid upang sabay silang pumunta sa okasyon, pero sinabi nitong mauna na siya't susunod rin dito sa lalong madaling panahon. Matapos umalis, nagpaalam din ang maid at naalala ang iresponsableng amang minsang sinabing magpakasal sa sinumang gusto, pero paglipas ng panahon ay hiniling ring pakasalan ang walang silbing prinsipeng ito. Gayunpaman, tinanggap niya ang kapalaran dahil tungkuling protektahan ang bansa kahit ikasal sa usla. Samantala, matagumpay na nakapasok si Wayne at ang dalawang kasama sa Antisburg gamit ang karwahe. Napagtanto nilang alerto ang mga gwardiya sa anumang kahina-hinala, kaya tinanong ni Helen at Rory si Wayne kung anong plano. Naghanda siya ng perpektong planong parang si Professor, at sinabing magdadala sila ng mga gulay sa palasyo bilang mga magsasaka. Ngunit agad na pagtanto ni Helen at Rory na sinusundan lang nila ang mungkahi ng walang ideyang hangal nang agad silang mahuli sa unang tagpo sa mga gwardiya. Hinabol sila ng mga ito at nagtaka si Wayne kung saan siya nagkamali sa plano. Sinabi ni Helen na dapat silang makapasok sa kinaroroonan ng nobya ng demonyo, kaya ginamit niya ang kapangyarihang Ouroboros at tinapon ito kung nasan ang kasintahan ng demonyo. Nagkaroon siya ng masaklap na entradang kinagulat ng babae at nang simulan niyang makipag-usap ay pumasok ang mga gwardiya upang tingnan ang naging ingay. Ngunit mabilis na tumakbo si Wayne at natalo ang mga gwardiya sa isang iglap gamit ang mga gulay at sinabi ritong sumama dahil siya ay nasa misyon upang iligtas ang nobyo. Nang subukang sumunod, naalala niyang may sobrang bigat na nakakadena sa binti kaya inangat siya ni Wayne mula sa lapag at umakto silang parang Tom and Jerry habang hinahabol ng mga gwardiya. Nakarating sila sa labas at nakatagpo si Helen at Ruring hinahabol din ng lahat ng gwardiya sa buong kaharian, kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo at di nagtagal ay nakita nila ang simbahan sa malayo. Pumunta si Wayne sa simbahan, kasama ang babae, para sa huling yugto ng misyon, habang si Helen at Rory ay humarap sa uslak ng mga gwardyang patungo sa kanila upang ilihis ito sa simbahan. Samantala, mula sa malayo ay nakita ni Rix na panahon na para sumali. Sa simbahan, pinangunahan ng pari ang dalawang manumpa sa isa't isa at nang planuhin na ni Nedilus na halikan ang bagong asawa, ay biglang lumipad ang pinto ng simbahan patungo sa kanya at pinatumba ang uslak sa lapag. Lumitaw si Wayne na nagpapakabatman at sinabi kay Nedilus na aksidenteng lumipad ang pinto ng kumatok rito, kaya agad iniutos ni Nedilus na siya ay dakpin at inakusahan si Wayne ng pagnanais na kunin ang prinsesa. Ngunit dineklara ni Wayne na ang banal na espadang sinasabing hawak ni Nedilus ay panlolokot. Agad umalma ang uslak at tinanong kung mayroon siyang mapapakitang ebidensya. Biglang lumitaw ang gwardyang di sumali sa paghabol kay Helen at Rory upang iulat na narinig ng mga halimaw ang tungkol sa kasal at dumating din sa lugar na yon. Samantala, ang delivery guy ay lumalabas na siya ring nagpapakalat ng mga sagabal at nagulat ang mga dumalo sa kasal nang biglang lumitaw ang mga halimaw roon. Ngunit nanatili silang kalmado dahil tiwala sila sa banal na espada, kaya agad nilang hinimok ang prinsipeng gamitin ito sa mga halimaw. Bagaman natatakot, inutusan ni Nedilus ang demonyong minamanipula niyang dalhin ang espada, ngunit hindi tumugon si Geisel dahil abala na siya sa muling pagyakap sa kasintahang nilayo rito. Nagulat si Nedilus at nakangiting dinala ni Rix ang banal na espada dahil abala si Geisel sa ibang mga bagay, ngunit nag-atubiling gamitin ito kaya kinuha yun ni Wayne at itinapon sa papalapit na halimaw. Agad itong sinira ng halimaw, kaya naman nagulat ang lahat ng mapagtanto nilang sila ay mga delusyonal lang na usla. Naramdaman ng hari ng magis na isa siyang hangal at nagtanong kay Nedilus kung paano umatras ang mga halimaw, kaya sumagot si Geisel na si Nedilus ang may pakana nun sa tulong niya. Ipinakita niya ang isang plautang tanging demonyo lang ang makakagamit para masamon ang mga halimaw o paatrasin ito. Ngunit kahit siya ay nalantad na, tumawa lang si Nedilus at idineklarang isang alon ng mga halimaw ang papalapit sa magis, kaya nabigla ang uslak na haring hindi naglagay ng mga hakbang para sa seguridad bago dumating sa kasalan. Sinubukan ng haring mag-utos ng karagdagang puwersa, pero lumitaw si Helen at Rurit idineklara nitong dahil sa nakaraang pag-atake ng halimaw. Hiniling ng mga sundalo't adventurer ng magis na sanayin sila upang maprotektahan ang sariling bansa gamit ang sariling lakas. Samantala, sa magis ay nagpakitang gilas ang mga sundalo't adventurer na lumalaban at nang mapagtanto ito ay napaiyak na lang ang hari. Agad inutusan ni Nedilus ang mga sundalong salakayin ang lahat, pero lumapit ang mga ito sa kanya, kaya binunot niya ang espada at sinugod ang hari ng magis para tangkaing saksakin ito. Ngunit bago magawa ay nagbato si Wayne ng mga gulay at pagkatapos ay naghatid ng isang suntok sa kanya at agad tong pinabagsak sa lapag. Dinakip na si Nedilus at si Fall namang nagalak at nawala ang pagiging mahinhin ay tumalon kay Wayne na kinagulat ng lahat, lalo na ni Ruring nagselos dahil ang kanyang crush ay malapit ng nakawin ng prinsesa.
Sinubukan ni Wayne na ipaliwanag na walang namamagitan sa kanila, ngunit pinasalamatan siya ng hari para sa ikalawang pagkakataong niligtas nito't agad ibinigay ang pahintulot sa kanilang kasal. Nang umalis ang hari ay sinalubong siya ni Rix at binigay ang isang kahina-hinalang liham na natanggap ni Nedilus. Sinabi niyang mayroong nasa likod ng eksenang nagmamanipula sa plano ni Nedilus, ngunit hindi pa nila alam kung sino ito. Gayunpaman, sinabi ni Rix sa hari na patuloy na mag-imbestiga ang mga shadow puppet at nagbigay babalang mag-ingat siya. Pagkatapos nito, nagpunta si Wayne sa farm upang anihin ang ilang gulay at matapos makaligtas mula sa dalawang babaeng nag-aaway para sa kanya, ay nagtungo siya sa memorial site ng babaeng tinawag niyang Ilvia. Habang naroon, naalala niya ang inang minsang nagtanong kung piniling maging magsasaka dahil sa obligasyon, pero lumalabas na ito ay ginawa niya dahil sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Nung panahong yun, matapos anihin ang mga patatas kasama ang ama sa farm, ay naghatid siya ng bahagi sa partikular na pamilya at habang ginagawa ay nakita niya ang dalawang nananakot ng babae dahil sa ninakaw na gulay. Nagtaka siya kung bakit nito ginawa ang ganung bagay at sinabi ng mga matatanda sa kanyang marahil ay nagugutom lang ito o kung ano dahil isa tong kawawang ulilang tinapon sa kabundukan. Nabigla si Wayne sa narinig at tinanong ang mangyayari sa kanya at sinabi nilang maaaring ibigay siya sa isang negosyante ng mga alipin. Nakaligtas ang babae sa kamay ng mga uslak, ngunit habang tumatakbo ito sa tabi nila Wayne at ng dalawang matanda, ay nagnakaw siya ng basket ng mga patatas. Paglaon, habang pinapanta siya ang hilaw ng mga patatas, ay lumabas si Wayne dala ang masarap na pagkain, ngunit tumakas siya dahil baka akusahan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wayne at iniwan ang pagkaing bitbit para sa kanya bago umalis. Kinabukasan, ginawa niya ang pareho at pumunta sa gubat upang iwanan ang pagkain sa kanya kahit na ito ay natatakot at nagtago sa kanya. Higit pa rito, kinabukasan ay nagpakita ito nang siya ay bumalik upang mag-iwan ng pagkain at umupo silang magkasama habang kumakain. Pinasalamatan niya ito't sinabi kung gaano kasarap ang pagkain at tinanong ni Wayne ang pangalan niya at sumagot itong Ilvia. Sinubukan niyang sabihin ang pangalan, ngunit tumunog ang tiyan ng biglatong kumulo sa gutom kaya inalok niya ito ng bahagi ng kanyang pagkain. Biglang dumating ang dalawa mula sa nakaraan at hinawakan siya at sinabing ibibigay na nila ito sa negosyante ng mga alipin. Ngunit nagsimula si Wayne na makiusap at inalok na bayaran ang lahat ng nakuha sa pagtatanim ng higit pang mga gulay at pagbibigay ng ani. Hindi natuwa ang dalawa sa alok na ito't iginiit na ibenta siya upang mabawi ang nawala sa kanila't habang nagtatalo sila tungkol dito, lumabas ang ama ni Wayne na nagtatanong kung bakit nakaluhod ang kanyang anak. Matapos ipaliwanag ng mga lalaki kung anong nangyari, nagpasya ang ama ni Wayne na ibigay ang nakuha nilang bigas upang masagot ang mga nawala sa kanila. Masaya nilang kinuha ito't umalis pero agad nalumbay ang ama ni Wayne habang iniisip kung anong gagawin sa kanya ng nakakatakot na asawa dahil sa kanyang ginawa. Agad binalik ni Ilvia ang basket ng mga patatas na ninakaw at masaya siyang inimbitahan ni Wayne sa pagluluto noon araw-araw at dito nagsimula ang pamumuhay ni Ilvia sa kanila. 2 taon ang lumipas, habang nagtatanim si Wayne ay dumating si Ilvia upang ayain siyang kumain kasama ito. Ngunit mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagtatanim at sinabing makipaglaro sa ibang bata upang hindi na siya laging nakasunod sa kanya pero sumagot si Ilviang mas gusto niyang maglaro pagkasama ito. Habang naroon, biglang tumakbo si Testang hinahabol ng mga bubuyog pero dumating ang ina ni Wayne at iniligtas siya gamit ang ilang hindi kailangang kung fu kicks. Pagkatapos, sinabi ng mga magulang ni Wayne na pupunta sila sa Royal Capital para sa house hunting adventure. Ngunit nagtaka si Wayne kung bakit maghahanap ng bagong bahay kung maayos naman ang kanilang kasalukuyang tahanan pero hindi inihayag ng mga magulang ang dahilan at agad silang umalis. Matapos nun, tinanong ni Wayne ang pinakamatalik na kaibigan kung bakit hinahabol ng mga bubuyog at naglabas ito ng mapat pinakita ang lokasyon sa gubat na pinaniniwala ang may mahalagang kayamanan. Ngunit nagbigay babala si Testang delikado ang gubat kahit pa din ito binago ang kanyang desisyong hanapin ang kayamanan sa kagubatan. Pumayag si Wayne na samahan siya at nang humiling si Ilviang sumama, ay tumanggi si Wayne at sinabing dapat siyang manatili dahil mapanganib ang pupuntahan. Habang naglalakad ang dalawang uslak sa gubat, nagtaka si Wayne kung bakit masyadong madikit si Ilvia kaya pinaliwanag ni Testang dahil yon sa pamamaltrato ng ibang taga-nayon pag mag-isa ito. Agad na pagtanto ni Wayne na maaaring yun ang dahilan kung ba't naghahanap ang mga magulang ng bagong lugar at naisip na sobrang hangal ng sarili. Nagpasya silang hanapin ng mabilis ang kayamanan at bumalik para kay Ilvia at habang naglalakad, aksidenteng natapakan ni Wayne ang isang batong nagdulot ng lindol sa ilalim nila. Nahulog sila sa ilalim kung saan nakita nila ang kakaibang gusalit habang nagtataka kung paano napunta ang ganun sa gubat ay nakakita sila ng isang sulat sa may dingding.
Nagpasya si Wayne na hawakan ito't isang sinag ang lumabas mula ritong nagdala kay Wayne sa hindi kilalang realm kung saan nakita niya ang nakakatakot na dragong agad sumalakay. May malaking bulkan ring pumutok at matapos tong mawalan ng malay ay nagising siya sa tent kung saan natuwa si Ilvia dahil nag-alala siya rito. Di nagtagal, dumating si Testa at dinala siya sa labas upang ipakita ang kasalukuyang pagkawasak ng nayon kung saan ang bulkang pumutok na sinira ang buong nayon at tinakpan ito ng abo ay dinamay rin ang lahat ng kanilang ani. Ngayong hindi na sila makapunta sa Royal Capital dahil nasira na ang ruta ay kailangan nilang maghintay hanggang dumating ang tulong. Habang tinutulungan ni Ilvia si Wayne pabalik sa tent ay nakita nila ang pila para sa maliit na bahagi ng pagkain at pinaliwanag ng elder ang limitadong supply dahil sa pagkasira ng tanim. Kinabukasan, pumunta si Ilvia upang kumuha ng pagkain para sa kanilang dalawat nang bumalik, idinagdag niya ang bahagi kay Wayne at nagkunwaring may binigay na karagdagang supply mula sa Royal Capital. Kinagabihan, pumuslit siya sa tent ng elder upang magnakaw ng ilang gulay, ngunit habang sinusubukan ito ay naalala niya ang pakiusap ni Wayne para sa kanya't ang pangakong di na muling magnanakaw. Nagbago ang kanyang isip at umalis ng walang kinuhat kinabukasan, muli niyang idinagdag ang bahagi sa pagkain ni Wayne habang siya ay nagugutom. Habang naglalakad sa bukid, bigla siyang natumba't pumanaw dahil sa gutom at nang dumating si Testa upang ipaalam ang masamang balita, malungkot na napagtanto ni Wayne ang sakripisyo nito para sa kanya. Naging malungkot siya dahil dito at sinisi ang sarili sa nangyarit mula noon, naging determinado siyang magtanim ng sapat na gulay upang wala nang makaranas ng tulad nun. Sa kasalukuyan, tinalo ni Wayne ang halimaw sa pakikipagsapalaran at nang siya ay bumalik, nagulat siyang makitang may babaeng nakahiga kaya agad niya tong binuhat at dinala sa kanyang tahanan. Pagkatapos sa kanyang tinutuluyan, nang magising siya ay natuwa si Wayne na muli siyang nagkamalay ngunit ang aroganting babae ay inakusahan tong binukot siya habang walang malay. Ipinaliwanag ni Wayne na nakita niya ang uslak sa kung saan at nagpa siyang dalhin ito sa kanyang bahay dahil nag-aalala siya. Tinanong niya ang nangyari dito't binunyag naman sa kanyang siya ay papunta sa Adventurers Guild ng Royal Capital upang mag-issue ng isang quest na ikinagulat ni Wayne. Agad siyang naghanda upang umalis at ipagpatuloy ang pagpunta sa Royal Capital, ngunit nag-alok si Wayne na samahan siya dahil pupunta rin doon at pinakilala ni Wayne ang sarilit nagpakilala rin ang babaeng si Linya. Di nagtagal, dumaan si Rory upang batiin ang crush, ngunit nagulat siya nang makita ang isa pang babae sa silid at pareho silang nag-uusap na tila may kakaiba kaya tumakbo siya sa selos nang di naghihintay ng paliwanag. Tinagpo ni Wayne at Linya si Helen sa Adventurers Guild at ipinaalam na dumating si Linya upang mag-issue ng quest. Habang tinatanong ni Helen si Linya kung ano ang sitwasyon, sumagot siyang walang mga detalye pero alam niyang may nangyayaring masama sa bayan nila. Nagtaka si Helen kung sino ang uslak na nagpunta upang mag-issue ng quest batay lang sa kutob pero iginiit ni Linyang dapat silang magpadala ng adventurer sa lugar nila. Tinanong niya kung si Wayne ay malakas na adventurer at ang uslak ay sumagot na karaniwan lang siya pero magsasaka rin kaya nagulat tong hindi siya nag-iisa sa kauslakan. Gayunpaman, nagboluntaryo si Wayne na tanggapin ang quest at sinabing nais niyang tulungan ito dahil nagpunta pa siya sa Royal Capital para sa layuning yun. Tinanong niya ang pangalan ng bayan at sumagot tong yun ay Galtown, kaya nagulat si Wayne at agad siyang nagsimulang umasal na parang uslak ng mapagtanto niyang ito ay mula sa bayan na sikat sa asparagus na isang partikular na uri ng gulay. Samantala, tiniyak ni Helen kay Linyang kahit si Wayne ay tila di maaasahan ay kaya niyang gawin ang quest. Di nagtagal, paglabas ng guild para maghanda patungong Galtown ay tinanong ni Linya si Wayne kung bakit ito mabait sa kanya't agad pinaghinalaan na gusto lang nitong makaisa. Ngunit agad namang ipinaliwanag ni Wayne na hindi siya ganong klase ng tao o anuman kahit yun rin ang sinasabi ng ganong klase ng mga tao. Gayunpaman, sinabi niyang babantayan ito't sa paglalakbay ay biglang humabol ang isang grupo ng mga orka sa kanilang karwaheng agad nagbigay ng trauma kay Wayne kaya nawalan ng malay sa takot. Nagising siya sa mga hita nito't di nagtagal ay umabot sila sa destinasyon at nang makarating sa gate entrance, hinarang siya ng mga gwardiya pero agad siyang pinayagang makapasok nang makita nila si Linya roon. Ngunit habang naglalakad sila sa bayan, nagtaka si Wayne sa dalawang gwardyang may dalang mga map imbis na sibat. Pagdating sa City Square, agad siyang lumihis sa tindahan upang umorder ng pagkain, ngunit ang nagtitinda ay ibinigay sa kanya ang eksaktong kabaliktaran ng kanyang inorder, at nang magreklamo siya tungkol rito ay sinabi ng nagtitindang hindi yun mahalaga. Napagtanto niyang ang nagtitinda ay nasa ilalim ng hipnotismo, kaya umalis siya roon at nakatagpo ng isa pang lalaking kakaiba't agad niyang naisip kung ano ang ibig sabihin ni Linyang may mali sa kanyang bayan. Habang iniisip ito, biglang may dalawang uslak na kinuha siya at tumakbo palayong iniisip na siya ay kargamento't nang bumalik sila mula sa kung saan ay inaya siya ni Linyang pumunta sa kanyang bahay.
Sa bahay ay ipinakita ni Linya ang pendant na sinasabing naglalaman ng banal na proteksyon ng mabuting Diyos at may kapangyarihan kontra sa kasamaan. Tinanong ni Wayne kung yun ang parehong binigay ng mawalan ng malay sa karwahe at kinumpirma yun ni Linya at marahil yun ang rason, kaya hindi sila natulad sa mga tao sa bayan. Kinabukasan sa City Square ay hindi na naging komportable si Wayne sa mga reklamo ng mga kakaibang tao sa bayan. Bigla naman siyang nakakita roon ng estrangherong nagpakilala bilang Lemuru na Panginoon ng Galtown at nagalak siya dahil agad niyang napagtantong ito ang namuno sa Asparagus Revolution sa Galtown. Tinanong ni Wayne si Lemuru sa nakakatakot na sitwasyon sa bayan at inaya siya nito sa mansyon upang talakayin yun. Ngunit habang nagpapasalamat si Wayne sa imbitasyon ay bigla siyang kinuha ulit ng dalawa mula kahapon at umalis. Samantala, habang binibitbit siya, ang ngiti ni Lemuru ay kakaiba't dineklara ang inaasahan sa kanyang pagbisita. Paglaon, muling nalungkot si Wayne dahil sa itsura kung saan umabot na sa puntong napagkakamalan siyang kargamento doon. Ngunit sinabi ni Linyang medyo kahina-hinalang ang Panginoon ng bayan, ay piniling manatili sa lugar sa kabila ng sitwasyon at tumanggi rin itong humingi ng tulong mula sa labas. Naisip ni Wayne na may katuwiran ito, ngunit sinabing maaaring may rason para dito't idinagdag na malalaman nila sa gabing iyon. Gayunpaman, naniniwala si Linyang masyado siyang mabait at maaaring mahulog sa manipulasyon ng masasamang tao pero sinabi nitong di siya bibisita kay Lemuru nang walang mga paghahanda. Pumunta sila sa mansyon ni Lemuru ng gabing yun at nang makatagpo ito ay di na pinatagal ni Wayne at agad tinanong ang tungkol sa masamang sitwasyon ng bayan. Ngunit sumagot si Lemurong di siya dapat mag-alala at biglang napalibutan ng mga bantay pero nilabas ni Wayne ang kanyang mga galaw na parang si Batman at madaling tinalo ang mga ito. Agad siyang humarap kay Lemurong planong atakihin siya, ngunit bigla namang humarang si Linya at pinaalala rito ang tungkol sa sinabi niyang huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Nagpasalamat si Lemuru kay Linya para sa plano kaya nagulat si Wayne at ibinulgar ang perpektong plano kung saan ang buong sangkatauhan ay masasakop. Biglang nagpakita ang malaking demonyo at nagpakilala bilang Vritra, na isang demonyong mataas ang ranggot sinabing kinokontrol niya ang pag-isip ng mga tao na sinasaniban. Gayunpaman, maaari lang niyang kontrolin ang isa, kaya binuo niya ang mga kapangyarihan sa item at nilagay ito sa estatwa ng Diyosa sa gitna ng bayang nauwi sa kasalukuyan nitong estado. Sinabi ni Fritrang ang sunod na target ay Royal Capital pero narinig ang kawili-wiling chismis tungkol sa isang taong natalo si Romeo Ouroboros. Naisip niyang kung maisasama ang katawan ng tao sa kristal at makokontrol ang ibang basurang tao ay tataas din ang kanyang prestihyo sa mga demonyo. Nadismaya si Wayne kay Linyang sumang-ayon siya sa ganung klasing bagay kaya agad ring ibinulgar ni Linyang yun ay dahil binihag ng demonyo ang kanyang mga magulang. Sinabi ng demonyong itigil na ang usapan at agad sinimulan ang proseso ng paglalagay ng kristal kaya natakot si Linya at inisip na siya ang dahilan kung bakit nadamay si Wayne. Ngunit habang suspindido ang kristal sa harap ni Wayne, bigla niyang sinira ang Pierce Stone sa lupang agad kumontra sa Magic Crystal kaya nagulat si Vritra. Nagtaka siya kung paano nagawa yon dahil dapat sirain ang estatwa ng Diyosa bago mawala ang spell at sinabi ni Wayne na ang Pierce Stone na sinira niya sa lupa ay isang senyales sa kanyang mga kaibigan na sirain ang estatwa ng Diyosa. Nagulat ang demonyo at nagtanong kung paano yon nagawa ni Wayne kahit nilagay niya si Linya sa tabi nito. Ibinulgar niyang ang 2 beses na kinuha siya ng mga mangangalakal ay bahagi ng plano dahil napansin ng kanyang mga kaibigan na may mali sa bayan na pinuntahan niya. Nalaman nilang ang estatwa ng Diyosa ang dahilan sa estado ng bayan at nagplano silang sirain ito sa senyales ni Wayne. Ang demonyong alam na sira na ang plano ay nagbantang kukontrolin si Lemuru at tatapusin ito. Ngunit agad kinuha ni Wayne ang ilang asparagus at pinasok ito sa bibig kung saan naalala niya ang mga pagsisikap at pagmamahal na nilagay sa paggawa ng kanyang obra. Inisip ni Fritrang hangal si Wayne sa pag-isip na gagana yon pero nagulat siya nang biglang bumalik si Lemuru sa katinuan at agad nilapitan ni Wayne si Vritra at binigyan ito ng isang matinding suntok. Nagpasalamat si Linya sa pagligtas sa kanya, sa bayan, at sa mga magulang at nagbigay siya ng halik sa pisngi bilang paalam na regalo at dahil si Helen at Rory ay nanonood sa malayo, tila tiyak na ang mangyayari kay Wayne. Paglaon ay pinatunayan ng 3 babaeng sila ay maaari ng pakasalan dahil nakuha na nila ang atensyon ng ninanais. Habang nagtatanim, pinag-usapan nila kung gaano kadali para kay Wayne na makakuha ng mga babae sa pakikipagsapalaran at inisip na dapat linawin nito ang kanyang nararamdaman sa kanila. Nag-usat sila ng mga walang kwentang bagay at bigla silang nakarinig ng sigaw mula kay Wayne at nagmadali sila upang tingnan ito. Pagdating ay natagpuan nilang nababaliw siya dahil napalibutan ng mga damo ang pananim at napagtanto nilang ito ay hindi man lang iniisip ang tungkol sa mga babae gaya ng inaasahan nila.
Pagkatapos ay pumunta sila sa pamilihan upang ibenta ang bagong anit habang naroon. Naglakad ang hari sa disguise upang bumili ng mga gulay at nagulat si Fal na agad nagtago. Nagulat si Wayne nang makita ang hari sa karaniwang lugar gaya nun at matapos ang kanyang pagbili, bigla siyang nagtanong kay Wayne kung kailan sasapi sa royal family't pakakasalan ang kanyang anak. Hindi naging komportable si Wayne at sinabing di pa siya handa sa ganun, ngunit agad nag-alok ang haring bigyan siya ng mas malaking lupain at kagamitan sa pagsasaka kaya agad nagulo ang pag-iisip ng Uslak. Ngunit sinabi ni Ruring itigil ang kabalbalan at binanggit na di dapat magpakasal sa hindi niya gusto ng dahil lang sa pagsasakat ng marinig ito. Nagalit si Fal at binato siya, ngunit nakaiwas ito't si Wayne ang tinamaan. Agad bumagsak si Wayne at pumasok sa Nirvana kung saan nakita niya ang magandang anghel, ngunit bago makapagsalita ay bumalik siya sa mundo ng tao. Nagtaka siya kung ano yun at nang matapos ang benta sa buong araw ay pinasalamatan niya ang dalawang babaeng tumulong sa kanya't sinabing gagamitin ang perang nakuha nila para bumili ng herbicide para sa mga damong tumubo sa kanyang bukirin. Bigla namang nagbago ang kanyang pagmumukha habang iniisip kung paano tatapusin ang mga damo kaya natakot si Fal at Rurit umalis upang iwanan ang Uslak sa kanyang mga problema. Pagkatapos, habang pauwi si Wayne tangan ang herbicide, ay patuloy pa rin ang kanyang kauslakan, at nakatagpo niya si Rix na nagtaka sa kanyang pagmumukha't ikinuwento niya ang buong problema rito. Habang nag-uusap, bigla nilang napansin ang babaeng binubuli ng mga Uslak kaya agad pumunta si Wayne upang iligtas ito. Napansin niyang may sungay ito at napagtantong siya ay isang demonyo, ngunit natakot siya at agad itinago ang sungay pero nakita siya ni Rix at agad siyang nakilala bilang si Yuria na nag-iisang anak ng Demon King. Nagtaka si Wayne sa ginagawa nito sa bayan at sumagot siyang nais niyang iligtas ang lahi ng mga demonyo at nagulat ito. Humingi siya ng mga detalye at ikinuwento niyang habang naglalaro siya sa silid ay pumasok si Volk na isang demonyong responsable para sa kanyang kapakanan at sinabing hindi siya ligtas doon. Pagkatapos ay pinagana niya ang spell na puwersahan tong dinala sa magis kaya't sinabi ni Yuriang sa tingin niya ay may nangyaring masama at dapat magmadali silang iligtas ito. Ngunit sinabi ni Rix na ang teritoryo ng demonyo ay nasa kabilang bahagi ng karagatan at kahit mabilis ang bangka ay abutin sila ng 3 araw. Sinabi ni Wayne kay Rix na iwanan yun sa kanya, ngunit bilang kapalit ay binigay niya ang herbicide at humiling na gamitin ito upang puksain ang mga damo sa bukid habang nasa ibang teritoryo pa siya. Kinuha niya si Yuri at tumakbo ng mabilis sa karagatan hanggang makarating sa teritoryo ng demonyo kung saan sinalubong sila ni Volk na agad sumugod sa kanila gamit ang mga magic ball. Nabigla si Yuri at nagtaka kung bakit ginagawa niya ito, ngunit sinabi ni Wayne na marahil ay may kumokontrol sa kanya. Nakaiwas si Wayne sa lahat ng mga atake, habang pinoprotektahan si Yuri at nakapagbigay ng sipang nagpatumba rito. Nang akalaing natalo na niya si Volk ay nagsimula itong magkarga ng isa pang atake, ngunit biglang lumitaw ang nanay ni Wayne para tuluyang patulugin ito. Nagulat si Wayne nang makita ang ina't sinabing nagdesisyon siyang pumunta nang ipaalam ni Rix na ito ay nagtungo sa teritoryo ng demonyo. Agad niya silang pinilit na umalis patungo sa kastilyo ng demonyo at agad rin tong lumisan, kaya nagulat si Wayne at naisip na may kakaiba sa kanyang ina. Pagdating sa kastilyo, nagulat silang matuklasang lahat ay inatake ng kung ano't nakita ni Yuria ang ama niyang Demon King na nakahandusay sa lapag. Napansin ni Wayne na ang isa sa mga sundalo ay may malay pa kaya agad siyang pumunta upang tanungin ito sa nangyari, ngunit biglang humugot ng espada ang ina ni Wayne at sinubukang isekay si Yuria. Nang makita ito ay mabilis pinigilan ni Wayne ang ina pero sinabing di ito ang tunay niyang ina't binanggit na naging kahina-hinala ito nang hindi siya nagpakita ng kakaibang ugali sa kanya sa unang pagkakataon nang magtagpo sila kanina. Nang mapagtantong nabisto na ay mabilis tong nagbago ng itsura pabalik sa tunay na anyo't nagulat si Wayne nang agad niyang makitang si Ilvia ito. Hindi siya nakapagsalita at nagtaka kung bakit nabubuhay pa rin ito at sinagot niyang lahat ay salamat sa masamang Diyos kaya naman nakakatayo siya sa harapan nito ngayon. Inilabas niya ang kapangyarihan ng masamang Diyos at nagdirekta ng malakas na atake kay Yuria pero niligtas ito ni Wayne ngunit nagdulot ito ng malawakang pagkasira sa kapaligiran. Lumapit si Ilvia at sinabing madali lang sirain ang mundo gamit ang antas ng kapangyarihan niya at pinuri si Wayne sa pagsabay sa bilis ng atake kahit na ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa kanyang katawan ay selyado pa. Nagulat si Wayne nang marinig ito at pinaalala ni Ilvia ang nature lover skill na na-develop niyang agad nagpapaangat sa kanyang status na lalo nitong kinabigla. Nagtaka si Wayne kung paano yun nangyari di pa nakatagpo ang masamang Diyos pero sinabi ni Ilviang nakilala na ito noon at nag-alok na sabihin ang lahat kung ito ay kakampi sa kanya. Agad siyang hinawakan ni Ilvia para ilagay sa hipnotismo, ngunit agad nakialam si Yuria kaya nagalit si Ilvia at sinakal ito at nagbantang isekay ang mga mahal ni Wayne kung hindi tatanggapin ang kapangyarihan ng masamang Diyos.
Sinubukan ni Ilviang tapusin si Yuria at habang tumatakbo si Wayne upang pigilan siya ay biglang kumislap ang crystal pendant sa leeg niya't nailipat sa mundo kung saan wala pang kulay na naimbento. Nakita niyang biglang natigil ang lahat at nagtaka sa nangyarit muling lumitaw ang magandang anghel mula sa nakaraang araw at pinakilala ang kanyang sarili bilang ang mabait na Diyos ang naririnig niya kaya nagulat siya roon. Humingi siya ng pahintulot na ilibing ang kapangyarihan ng masamang Diyos sa kanya't pumayag ito kahit wala siyang ideya sa nangyayari. Ibinigay niya rito ang kapangyarihan at sinabing kahit di perpekto ay sapat na yon upang pigilan si Ilvia at sinabing ibabalik niya ang oras ng kaunti upang mailigtas niya si Yuria bago ito maisekay ni Ilvia. Umalis siya at bumalik si Wayne sa makulay na mundo bago pa man sumugod si Ilvia kay Yuria at agad pinagana ang bagong kapangyarihang ibinigay ng mabait na Diyos ang nauwi sa pagtubo ng mga damo mula sa lupa. Biglang lumago ang mga tendril at pumalupot kay Ilvia kaya nailigtas si Yuria, ngunit nakatakas siya rito't agad nagsamon ng maikling espada at sinugod silang muli pero gumawa si Wayne ng barrier na pumigil sa kanyang atake. Bigla uling gumapos ang mga tendril kay Ilvia at nagtagumpay na pigilan siya at dumating si Volp sa tamang oras at nang makita si Ilvia ay naglunsad siya ng ataking nagdulot ng isang malaking pagsabog. Ngunit nakaligtas si Ilvia at kumontra ito sa kanyang atake, kung saan halos maisekay si Volp pero tinawag siya ni Wayne at biglang nagbago ang isip kaya umalis siya at sinabing magkikita ulit sila ni Wayne sa susunod. Matapos umalis, agad tumakbo si Volp sa kanyang galit at hinawakan siya at tinanong ang kanyang relasyon sa babaeng yon. Kinumbinsi ito ni Yuriang niligtas siya ni Wayne pero hindi ito nakinig at lumabas ang Demon King upang pigilan ang kabaliwan at sumang-ayong niligtas talaga sila ni Wayne. Tinanong niya si Wayne sa sitwasyon at nag-atubili itong ibunyag na si Ilvia ang kapatid pero kinwento ang nangyari tinanong ang Demon King kung may anumang impormasyon tungkol sa masamang Diyos. Ngunit sumagot itong wala siyang alam maliban sa katotohanang ang masamang Diyos ay may koneksyon sa paglikha ng mga demonyo pero dinagdag ring ipapaalam rito kung sakaling makahanap ng anuman. Bumalik si Wayne sa magis at patuloy na nababahala sa sinabi ni Ilvia tungkol sa kapangyarihan at naisip ang nangyari nung pumunta sila ni Testa sa kuwebang may kakaibang sulat at masamang dragong umatake. Nagtaka siya kung yun ang masamang Diyos at paglaon habang kausap si Testa ay tinanong ito tungkol sa nilalang na nakita nung pumunta sila sa kuweba. Ngunit sinabi ni Testang wala siyang nakita dahil bigla na lang tong natumba matapos mahawakan ang sulat. Habang naghahandang umalis, inaya ni Wayne si Testang dumaan sa lungsod, ngunit tinanggihan siya ni Testa at sinabing kailangan pa niyang manghuli ng isda. Gayunpaman, nang umalis si Wayne ay gumawa si Testa ng kakaibang pahayag sa sarili at sinabing gusto sanang sumama pero di rin siya makakaalis sa magis. Habang nagpapatuloy si Wayne at iniisip ang mga bagay ay may sumulpot na isang orka pero sa pagkakataong yun ay hinarap ito ni Wayne. Ngunit nagulat siya nang muling tumayo ang orka, kahit tinamaan ito ng matinding suntok kung saan nagsimula ang orkang habulin siya pero naligtas ito ni Luke at ng mga kasamang adventurer na inisekay ang orka. Tinanong ni Lamia kung humina ba siya dahil hindi makalaban sa isang orka kahit natalo ang iba pang mas masahol na mga halimaw sa nakaraan. Tinagpo ni Wayne si Helen at Rory pagkatapos nun at nagulat sila nang malaman na di siya makatalo ng mga orka. Humiling si Helen tingnan ang kanyang stats at napagtanto nilang bumagsak ito nang malakit nagtaka si Wayne kung yun ay dahil nawala ang nature lover skill. Tinanong siya ng dalawa kung may ideya siya sa nangyari, ngunit inisip niyang mas mabuting huwag sabihin sa kanila upang hindi sila mag-alala para sa kanya. Bukod dito, nang magpakita si Fall ay inisip niya ang lahat ng mga tanong na wala pang sagot pero nagpa siyang ipagpatuloy ang pagsasakat tamasahin ang oras kasama ang tatlot bumuo ng kung ano. Ngunit sa huli ay napaisip pa rin kung sino ang masamang Diyos, paano muling nabuhay si Ilvia, at ano ang kaugnayan ng mga demonyo sa masamang Diyos, na mga misteryong di pa niya naunawaan.